Isang magandang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso? Ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, na muling magbubukas ng isang aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Sabi nila, ang bawat pangarap na ating itinatayo ay sinlaki ng pag-ibig na ating inilalaan para dito. Pero paano kung ang mismong pundasyon ng pangarap na yon ay guguho dahil sa kasakiman? Paano kung ang tahanang binuo mo mula sa pag-ibig ay magiging isang hawla ng ginto na sasakal sa iyong kaligayahan? Halina't sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya. Ang sinag ng buwan ay parang pilak na bumabalot sa bagong pinturang gate nang huminto ang kanilang sasakyan. Mula sa loob, ni Hiraya ang kabuuan ng kaniyang obra maestra. Bawat linya, bawat kurba, bawat bintanang salamin na sumasalamin sa kalangitan. Hindi lamang ito isang bahay. Ito ang katuparan ng lahat ng kaniyang mga panalangin. Ito ang tahanan ng Hiraya. Bumukas ang pinto sa kaniyang tabi. Nakangiting inalalayan siya ni Angelo palabas. Ang kaniyang asawa, ang lalaking pinanakuan niya ng habang buhay. Handa ka na ba, Mrs. Reyes? Anong nito? May kumikinang sa kaniyang mga mata na mas maliwanag pa sa mga bituin. Hindi siya sumagot gamit ang salita. Isang dango at isang ngiting puno ng pag-ibig ang kaniyang isinukli. Sa isang iga, naramdaman niya ang mga braso ni Angelo sa ilalim ng kaniyang mga puhod at likod. Pinuhat siya nito na parang isang prinsesa. Napahawak siya sa batok nito. Ang tawa niya ay parang musika sa tahimik na gabi ng bayan ng amihan. Angelo, ibaba mo ako. Nakakahiya, pag-iyon niyang sabi, kahit na ang totoo na uumapaw ang kaniyang puso sa kilig. Hindi, bulong nito. Ang mainit na hininga ay dumadampi sa kaniyang pisngi. Ito ang tradisyon. Ang ina ay dapat buhatin, papasok sa kaniyang palasyo. Habang naglalakad sila patungo sa malaking pinto na gawa sa nara, nilanghap ni Hiraya ang hangin. Amoy ng bagong pintura, amoy ng basang lupa, mula sa mga halaman na diniligan kaninang hapon. At higit sa lahat, amoy ng isang bagong simula. Ito na yon, ang buhay na pinangarap niya. Dahan siyang ibinaba ni Angelo sa sahig na gawa sa makintab na mahogani, sa mismong gitna ng sala. Nanatili silang magkayakap ng ilang sandali, ninanamnam ang katahimikan, at ang kabanalan ng sandaling iyon. Welcome home, mahal ko, sabi ni Angelo. Welcome home, sagot ni Hiraya. Ang kaniyang boss ay halos pabuno. Umiwalay siya sa pagkakayakap, at umikot. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga at agmamalaki. Tingnan mo, Angel, ang high ceiling. Para laging presko ang hangin na pumapasok. At ang mga glass window na ito, inapuhap niya ang malawak na salamin na nakaharap sa hardin. Para kahit nasa loob tayo, pakiramdam natin ay kasama pa rin natin ang kalikasan. Sinundan siya ni Angelo, habang ipinapaliwanag niya ang bawat detalye, ang pagpili niya ng kulay na off-white para magmukhang mas maluwag ang espasyo, ang disenyo ng kusina, na open concept, para habang nagluluto siya ay nakikita pa rin niya ang kanilang magiging mga anak na naglalaro sa sala. Bawat sulok ng bahay ay may kuwento. Awak paok na ibinaon, bawat baldosa na inilapak ay may piraso ng kaniyang puso. Hanga ka talaga. Mahal ko, sabi ni Angelo. Niyaap siya mula sa likuran, at ipinatong ang baba nito sa aniyang balika. Hindi ko akalain na ang dating drawing lang sa papel ay magiging ganito kaganda. Hindi lang ako ang gumawa nito, sabi ni Hiraya. Lumingon, para harapin ito. Ayong dalawa. At si Papa, syempre. Hindi ito matatapos, kung hindi dahil sa kanya. Dinala nila ang kanilang mga gamit sa master's bedroom sa ikalawang palapag. At doon,
Sa gitna ng kanilang mga maleta, sa gitna ng mga kahon na hindi pa nabubuksan, naupo sila sa sahig at pinagsaluhan ng kanilang unang hapunan bilang asawa sa kanilang bagong tahanan, 2 bas ng paisa at 1 bote ng soda. Nagtawanan sila, nagsubuan, at nagkuwentuhan tungkol sa kanilang honeymoon. Dito sa kwartong ito, dito natin bubuuin ang ating pamilya, sabi ni Angelo, habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na tumatakit sa mukha ni Hiraya. Imagine ko na ang mga maliliit na tawa, ang mga maliliit na yabag na tatakbo sa pasilyo. Napangiti si Hiraya. Iyon din ang kanyang nakikita. Isang masayang pamilya sa loob ng isang masayang tahanan. Sana maging kasing saya natin sila, sabi niya. Igit pa, mahal. Igit pa, sagot ni Angelo, at hinalikan siya nito ng buong pagmamahal. Sa gitna ng kanilang matamis na sandali, biglang tumunog ang telepono ni Angelo. Nakita ni Hiraya ang pangalan sa screen, Mama calling. Agad itong sinagot ni Angelo. Kelo ma? Opo, kararating lang po namin. Opo, ayos naman po ang biyahe. Tumayo si Hiraya, at nagsimulang ayos sa ilang dami. Pinibigyan ng privacy ang kaniyang asawa. Ngunit hindi niya maiwasang marinig ang boses ni Corazon mula sa kabilang linya, kahit hindi ito loudspeaker. Isang boses na matamis, puno ng pag-aalala. Kumain na ba kayo mga anak? Magpahinga kayong mabuti. Naririnig niyang sabi nito. Opo, ma. Kakain lang po. Kayo po, sagot ni Angelo. May ilang sandali pa silang nag-usap, mga ordinaryong tanong at sagot. Pero bago matapos ang tawag, narinig ni Hiraya ang huling sinabi ng kanyang biyenan. Isang pangungusap na sa unang dinig ay normal. Pero sa puso ni Hiraya, iwan ito ng isang maliit, hindi maipaliwanag na kaba. Mabuti naman kung ganun, sabi ni Corazon sa malambing na boses. Sige na, magpahinga na kayo, mga anak. Bukas, may mga bisita tayong importante na darating para makita ang pamana ng pamilya. Ibinaba ni Angelo ang telepono at ngumiti sa kanya. Ngunit si Hiraya ay natigilan. Amana. Anong pamana? Ang bahay na ito ay bago. Itinayo ito mula sa wala, sa pinaghirapan ng kanyang mga magulang. Bakit ito tatawaging pamana ng pamilya Reyes? Sinubukan niyang alisin ang isiping iyon. Marahil ay pagod lang siya sa biyahe. Marahil ay iyon lang ang termino ng kanyang biyenan para sa isang bagong ari. Ngumiti siya pabalik kay Angelo. Ngunit sa aibupungan ng kanyang puso, isang maliit na dinig ng pag-aalala ang biglang naitanin. Ang umaga ay dumating na may dalang pangako. Gumising si Hiraya sa yakap ni Angelo. Ang sikat ng araw ay marahang tumatagos sa puting kurtina, gumuguhit ng mga gintong linya sa kanilang sahig. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya akalaing posible. Wala na ang stress ng paghahanda sa kasal. Wala na ang pagod sa pag-aasikaso sa pagpapatayo ng bahay. Ito na lang. Siya, si Angelo, at ang kanilang tahanan. Inalis niya sa isip ang sinabi ni Corazon kagabi. Amana. Baka naman paraan lang yun ang biyenan niya para iparamdam na welcome siya sa pamilya, na ang bahay na ito ay parte na rin ng legasya ng mga Reyes. Oo, iyon na siguro. Masyado lang siyang nag-iisip. Matapos ang isang mabilis na almusal, sabay nilang pinlano ang kanilang araw. Magsisimula silang magbukas ng mga kahon, aayos ng mga gamit. Simple, ngunit para kay Hiraya, ito ang pinakaperpektong paraan simula ng kanilang buhay asawa. Ngunit hindi pa man nila na isusubo ang huling piraso ng kanilang tinapay. Isang malakas na busina mula sa labas ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang puting gun ang pumarada sa tapat ng kanilang gate. Sino kaya yan? Tanong ni Hiraya.
Sumilip sa bintana, nakita niya ang kanyang biyenan, si Corazon, na bumaba mula sa pasensya sitso ang isang mamahaling bestida at malalaking salamin sa mata. Kasunod nito, ang kanya asawang si Nestor. At mula sa likod ng van sunod na bumaba ang 3 lalaki at isang babae na nakapormal na kasuotan, may dalang mga clipboard at measuring tape. Nandito na sila, Mama, sabi ni Angelo, tila ba inaasahan na niya ang kanilang pagdating. Sumama ang kutob ni Hiraya, pero pinilit niyang ngumiti. Sinalubong nila ang mga ito sa may pinto. Magandang umaga, Mama, bati ni Angelo. Magandang umaga, mga anak, sagot ni Corazon. Ang ngiti ay iniumabot sa kanyang mga mata. Hinalikan niya si Angelo sa pisngi at pagkatapos ay bumaling kay Hiraya. Hiraya, iha, ito nga pala ang mga kaibigan namin. Gusto lang daw nilang makita ang bago ninyong bahay. Tumango si Hiraya, kahit na nagtataka siya kung bakit kailangan nilang magdala ng misuling tape para lang makita ang bahay. Iginaya niya sila papasok, agad na kumalat ang mga bisita sa kanyang sala. Nagsimula silang magsuka. Ang isa ay sinukat ang haba ng pader. Ang isa naman ay tinitingnan ang kisang. Maam, pasensya na po, sabi ng babae kay Hiraya. Pwedeng po bang malaman kung anong klase ng tiles ang ginamit dito? Nagimbal si Hiraya. Akit po. Hindi na siya sinagot nito. Sa halip, si Corazon ang lumapit sa kanya. Inabayan siya, na parang isang mabagmahal na ina. Pero ang kaniyang mga daliri ay naiing naabaw sa bayi at ni Hiraya. Hayaan mo na sila, iha. Tinitingnan lang nila kung gaano katibay ang pagkakagawa ng papa mo, bulong ni Corazon. Pero, hindi na kaya ni Hiraya. Hina niya ang kaniyang biyi. Ma, pasensya na po. Pero ano po ba talagang nangyayari? Sino po ba sila? Biglang nagbago ang mukha ni Corazon, nawala ang peking ngiti. Napalitan ito ng isang malamig at mapanlait na ekspresyon. Pumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya. Hindi ba obvious, Hiraya? Sabi nito sa matigas na boses. Mga kliyente, mga interesadong bumili ng bahay. Para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Napatingin siya kay Angelo, naghahanap ng sagot, naghahanap ng tulong. Pero ang kanyang asawa ay naayulang, naatingin sa sahig. Hinimangawang salubungin ng kanyang mga mata. Umili. Anong ibig niyang sabihin? Nanginginig ang boses ni Hiraya. Hindi po ito binbenta. Ito po ang bahay namin ni Angelo. Isang malakas na halakhak ang kumawala mula kay Corazon, isang tawang walang kagalakan, puno ng iinsulto. Bahay ninyo, iha. Gumising ka nga, sabi nito. Itinuon ang daliri sa sahig. Ang lupang kinatatayuan ng bahay na ito, nakapangalan sa akin, sa pamilya Reyes. Kayo ni Angelo ay nakikitira lang. Pero yung 2 bilyon, halos pasigaw na sabi ni Hiraya. Yung pera ng mga magulang ko, iyon ang ipinampagawa natin dito. Ngumisi si Corazon, isang ngising nakakasuka. Lumapit ito sa kanya. Ang mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Yung 2 bilyon. Ulit nito na parang diri. Isipin mo na lang na upa. Isang napakahabang upa para sa 10 taon. Nagkataon lang na binayaran mo ng buo sa unahan. Kaya, salamat sa upa, iha. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Ang bawat salita ay parang punya na sumasaksak sa kaniyang puso. Ang pangarap niya, ang pagod ng kaniyang ama, ang ipon ng kaniyang ina. Muli siyang napatingin kay Angelo, nagmamakaawa. Angel, please say something. Sabihin mong hindi totoo. Ipagtanggol mo ako. Ngunit nanatiling pipi si Angelo. Nakatayo lang siya noon,
isang estatwa ng adwaan, habang dinudurog ng sarili niyang ina ang puso ng kaniyang asawa. At sa katahimikang yon, naririnig ni Hiraya ang pinakamasakit na katotohanan. Alam niya. Alam niya ang lahat ng ito. Maganda ang pagkakagawa, pero masyadong personal ang design, narinig niyang sabi ng isa sa mga lalaki. Kailangan nating gibain itong pader na to para maging mas open, at yung kusina, palitan natin ng mas moderno. Hindi na niya kaya. Ang bawat salita ay isang insulto sa anyang pagkatao, sa anyang profesyon, sa anyang pangarap. Ang tahanang binuo niya ng may pagmamahal ay nilalapastangan sa mismong harapan niya. Isang ngiti ang umawala sa anyang lalamunan, na sinundan ng isang sigaw na puno ng galit at sakit. Hindi niya ito magagawa sa akin. Lahat sila ay napatingin sa kanya. Si Corazon ay may pagkabigla sa mukha. Si Angelo ay sa wakas ay angat ng tingin, puno ng takot. Ngunit wala na siyang pakialam. Sa gitna ng kaniyang nalalabong paninig tayo sa mga luha, kinuha niya ang kaniyang telepono. Nanininig ang kaniyang mga kamay, habang hinahanap niya ang isang numero, ang kaisa, isang pao alam niyang kaampi sa kanya. Idinikid niya ang telepono sa kaniyang dainga, habang ang kaniyang mga mata ay nanlilisik, na naakitig sa pamilyang sumira sa kanya. Ring ito isang beses. 2. Kelo, sagot ng isang pamilya na boses sa kabilang linya. Papa, iyon lang ang nagawa niyang sabihin. Ang kaniyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Patulungan niyo po ako. Umahagulgol si Hiraya sa telepono. Ang bawat salita ay pupor at nilalangon ng kaniyang sariling mga hiti. Sa paligid niya, ang mga bisita ay natigilan. Si Corazon ay napataas ang kilay, baybay ng inis sa aniyang mukha, na parang hinisira ni Hiraya ang kaniyang magandang araw. Si Angelo sa wakas ay gumalaw, isang hakbang patungo sa kanya, pero aalangan, na parang hindi alam kung ano ang gagawin. Iyon lang ang ulit na lumalabas sa bibig ni Hiraya. Ang aniyang katawan ay nanininig. Ang sala, na puno ng liwanag kanina, ay parang biglang dumilin. Ang mga pader, na pinili niya ang kulay, ay tila lumalapit para sakalin siya. Anak, Hiraya, anong nangyayari? Ang boses ni Lino Valencia sa kabilang linya ay alerto, ngunit hindi panik. Mayroon itong bigat at kapanatagan na tanging isang amang nakasaksi na ng maraming bagyo sa buhay ang makakapagpamalas. Sila mama, ang bahay, binbenta po nila, hagulgol niya. Ang pera ni mama, ang lahat ng pinaghirapan niyo. Sabi niya upang lang daw, papa, hindi niya matapos ang kanyang mga pangungusa. Ang sakit sa anyang dibdib ay nakakabiga, na parang isang dambuhalang bato na naadalan dito. Narinig niya ang pagbulbong, hininya ng kanyang ama sa kabilang linya, hindi dahil sa pagkainis, kundi dahil sa lungko, para sa sakit na dinaranas ng kanyang ana. Ang katahimikang iyon ay mas makahulugan kaysa sa anumang salita. Nasaan ka ngayon? Mahinahong tanong ni Lino. Nandito sa bahay, sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanininig na rin. Kasama sila, at yung mga bibili. Makinig kang mabuti sa akin, Hiraya, sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay niyang nag-araw ng bigat at autoridad, na siyang bumasal sa ulat ng pagkasinda na bumabalot kay Hiraya. Uminga ka ng malalim. Inhale. Exhale. Sinunod niya ito. Ang simpleng utos ay nagbigay sa kanya ng isang bagay na makakapitan. Nakikinig ka ba, anak? Opo, pa, sabi niya, pinipigilan ng isa pang hagulgol. Sa kanyang paligid, naiga niya ang nisi, sa labi ni Corazon, na parang bang tuwang na nasasaksihan ng kanyang pagkasira. Si Angelo ay nakatingin pa rin sa sahig, isang buhay na monumento ng kahihiyan. At pagkatapos,
ay sinabi ng kanyang ama, ang mga salitang mababago ng laha, ang mga salitang hindi niya malilimutan. Hayaan mo sila, anak. Kalmadong sabi ni Lino na parang nagkokomento lang tungkol sa panahon. Hayaan mo silang magsukat. Hayaan mo silang magplano. Hayaan mo silang isipin na nanalo na sila. Ang magandang palabas ay ngayon palang magsisimula. Natigilan si Hiraya. Umibo ang kaniyang pag-iya. Napalitan ito ng lubos na pagkalito. Anong palabas? Basta't gawin mo lang ang sasabihin ko, patuloy ni Lino. Huwag kang pipirma ng kahit anong papel. Huwag kang makikipagtalo. Umiyak ka lang diyan. Hayaan mong isipin nilang kawawa ka. Hayaan mong isipin nilang talo ka na. Magtiwala ka sa akin, Hiraya. Nagbago ang lahat sa paningin ni Hiraya. Tumingin siya kay Corazon. Hindi natakot ang nakita niya, kundi isang artista sa entablado. Tumingin siya kay Angelo. Hindi na sakit ang naramdaman niya, kundi awa sa isang duwag na tao, auhan. Biglang hindi na siya ang biktima sa kwentong ito. Isa na siyang manonood na aabang sa susunod na eksena. Dahan siyang tumango, kahit hindi siya naikian ng kanyang ama. Opo pa, nakikinig po ako. Mabuti. Uwi ka dito, mamaya. Mag-usap tayo. Pero sa ngayon, ibigay mo sa kanila ang palabas na gusto nila, sabi ni Lino. Inunasan ni Hiraya ang kaniyang mga luha. Ang panginginig ng kaniyang mga kamay ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang kakaibang kapanatagan, isang malamig na determinasyon. Salamat pa, bulong niya. Tandaan mo anak, sabi ni Lino. At sa huling pangungusap nito, naramdaman ni Hiraya ang buong bigat ng karanasan at painom ng kaniyang ama. Bawat pako na ipinupok ko sa bahay na yan ay may dahilan. Ibinaba niya ang tawag. Itinaas niya ang kaniyang ulo at hinarap ang mga taong nakasanga. Ang kaniyang mukha ay basa pa rin ng luha, ngunit may iba na sa kaniyang mga mata. Hindi na ito mga mata ng isang talunan. Naglakad siya palayo sa kanila, hindi nagsalita, at umupo sa unang baitang ng hagdanan na patungo sa ikalawang palapag. Ipinatong niya ang kaniyang sipo sa kaniyang mga puwod, at isinubsob ang kaniyang mukha sa kaniyang mga palad. Ang kaniyang mga balikat ay marahang umuuga na parang umiiyak pa rin siya sa katahimikan. Nakita niya ang nagtatakang tingin ni Corazon, ang alalang sulyap ni Angelo. Akala nila, sumuko na siya. Akala nila tinatanggap na niya ang kaniyang masakla na kapalaran. Ngunit sa likod ng kaniyang mga palad, hiniluha ang lumadaloy. Isang maliit, halos hindi mahahalata, at mapanganib ng ngiti ang unting sumisigol sa kaniyang mga labi. Ang palabas ay ngayon palang magsisimula. Walang nagsalita, habang si Hiraya ay nakaupo sa hagdanan. Ang kaniyang mukha ay nakatago sa kaniyang mga palad. Para sa kanila, siya ay isang babaeng nilalamon ng kaniyang sariling pagkatayo. Ang mga potensyal na mamimili na nakaramdam ng tensyon ay nagpaalam na, nangangakong tatawag na lang. Si Corazon, na ngayong nakamit na ang gusto, ay buong pagmamalaking sinamahan sila palabas, iniwan sina Hiraya at Angelo sa isang nakabibinging katahimikan. Nang makalipas ang ilang minuto, dahang tumayo si Hiraya. Pinunasan niya ang kaniyang pismi na para bang may mga luha. Paroon. Hindi siya tumingin kay Angelo. Kinuha niya ang kaniyang bag. Saan ka pupunta? Tanong ni Angelo. Ang boses ay puno ng pagkakasala. Kukuha lang ako ng mga damit ko, sagot ni Hiraya sa isang boses na walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Uwi muna ako kina Papa. Iyon ang eksaktong gustong marinig ni Corazon, nakapapasok lang muli. Isang ngiting tagumpay ang sumiyay sa kaniyang mga labi. Ang pag-alis ni Hiraya ay ang huling piraso ng kaniyang plano.
Walang sinuman ang pumigil sa kanya. Habang nagmamaneho siya alayo sa tahanan ng Hiraya, tiniingnan niya ito mula sa kanyang ngayon mayor hanggang sa ito ay maging isang maliit na pundok na lama. Ang sakit ay naroon pa rin, isang mapuno na iyot sa kanyang puso. Ngunit ngayon, nababalutan na ito ng isang bagong damdamin, usisa. Hindi siya umuwi sa kanilang bahay. Sa halip, dumiretso siya sa isang gusali sa sentro ng lungsod, ang opisina ng Valencia Construction Corporation. Ang opisina ng kanyang ama ay eksakto tulad niya, malinis, malapad, at walang mga hindi inaayalang palamuki. Ang mga pader ay napapalibutan ng mga frame blueprint ng mga nagawa nitong proyekto. Sa hangin ay may amoy ng lumang papel at bagong gawang kape. Nakaupo si Lino sa kanyang malaking mesa, nagawa sa mahogany. Almanong naghihintay na parabang alam niyang darating siya. Hindi na kailangan ni Hiraya na magpaliwanag. Isang tingin lang mula sa kaniyang namumutong mga mata ay sapat na. Itinuro ni Lino ang upuan sa harap niya. Alam mo, anak, panimula ni Lino habang inilalapag ang isang makapal na folder sa mesa sa pagitan nila. Mula pa lang noong sinabi ni Angelo na gusto nilang magpatayo sa lupa ng pamilya nila, hindi na maganda ang kutob ko. Pinuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga dokumentong legal, mga papeles na may selyo, at mga teknikal na ulat. Ang mga taong gahaman, Hiraya, mayroon silang isang kapintasan. Palagi nilang minamaliit ang talino ng iba. Sabi niya, inilabas ang isang dokumento na may malaking pamagat, Patent Certificate Number Vals Ritesi. Ano po ito pa? Yan, ang aking alas. Sabi ni Lino, isang maiit na ngiti ang sumiray sa kanyang lani. Iyan ang patent para sa isang invention ko na tinawag kong Bokrit 8, isang espesyal na timpla ng konkreto na may polymer additives. Mas matibay ng 3 beses kaysa sa ordinaryong semento, fireproof, at halos imposibleng gibain nang hindi gumagamit ng mga espesyal na kagamitan. Napatingin si Hiraya mula sa papel, patungo sa kanyang ama. Ang kanyang isip ay nagsisimulang i-connect ang mga piraso. Ang pundasyon, ang mga haligi, at ang mga pangunahing beam ng tahanan ng Hiraya. Lahat iyon ay gawa sa Bokrit 8, pagpapatuloy ni Lino. At ayon sa batas ng intellectual property at construction sa Kitty, dahil ito ay isang patented at non-commercial material, anumang pagbebenta, transfer ng pagmamay, ari, o renovation ng isang structure ang gumamit nito ay nangangailangan ng isang structural sakiti certificate mula sa may-ari ng patent. Itinuro niya ang kanyang sarili. At iyon ay ako, ang Valencia Corp. Biglang naunawaan ni Hiraya ang lahat. Kaya kung susubukan nilang ibenta, kakailanganin nila ang pirma ko, pagtatapos ni Hiraya. At kung hindi nila yun makukuha, pagpapatuloy ni Lino, walang bangko ang approve ng loan para sa bibili. Walang matinong inhinyero ang magsasabing ligtas ang bahay. Walang ahente ng insurance ang magbibigay ng cover. Sa madaling salita, ang tahanan ng Hiraya ay isa lamang magandang estatwa. Maari nilang tingnan, pero hindi nila magagalaw. Isang flashback ang mabilis na pumasok sa isip ni Hiraya. Ang mga araw na binubuhos ang pundasyon, palaging nandoon si Lino, personal na sinusubaybayan ng paghahalo ng simento. Akala niya noon ay dahil lang sa pagiging metikuloso nito bilang isang ama. Ngayon, naaalala niya ang isang partikular na hapon. Nakangiti siyang irinakakita sa kanyang ama ang mga pagbabago sa Blu-ray. Si Lino ay tumango at pagkatapos ay lumingon sa mga trabahador na nagbubuhos ng kulay, abong likido. Isang panandali ang paniguradong ngiti ang gumuhit sa mukha nito. Isang ngiting ngayon lang niya naintindihan. Napahawak si Hiraya sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nalalaki sa pagkamangha. Paano ninyo? Inaasahan ko ang pinakamasamang anak, para lagi tayong handa, sabi ni Lino. Isinara ang folder. Hindi ako magpapahintulot na ang pinaghirapan ng nanay mo at ang pangarap mo ay basta na lang tapakan.
Nang hapong iyon, umuwi si Hiraya sa tahanan ng Hiraya. Ngunit hindi na siya ang babaeng umiiyak na umalis kaninang umaga. Ang kanyang mga hakbang ay mas matatag. Ang kanyang likod ay mas tumi. Naabutan niya si Corazon sa sala. Kausap sa telepono. Ang mukha ay gusot na gusot. Ano? Anong ibig mong sabihin na unidentified material? Konkreto yan. Paano naging hindi pamilyar ang konkreto? Sigaw nito sa kausap. Anong technical papers? Wala silang ibinigay sa akin. Hanapan niyo ng paraan. Ibinaba ni Corazon ang telepono ng may malakas na kalabog. Umarap ito at nakita si Hiraya na nakatayo roon, kalmadong nagmamasid. Anong tinitingin? Tingin mo. Asik ni Corazon. Sa halip na matakot, isang misteryosong ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Wala naman po. Mukhang may problema po yata kayo, Mama. Nagulat si Corazon sa biglang pagbabago ng kilos ni Hiraya. Ang tapang na ito, saan ito nanggaling? Dahil sa pagkabigo, akari, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa pinaamadanging target. Umarap siya kay Angelo, nakadarating lang sa sala. Ikaw, wala ka man lang bang alam dito? Sigaw ni Corazon. Sa materyales na ginamit sa bahay na to. Wala ka man lang bang tinanong sa magaling mong biyenan? Si Angelo, na naiid sa pangitan ng galit ng kanyang ina, at ng malamig na kikin ng kanyang asawa, ay natalanta. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay hindi sinasadya, ngunit ito ang magiging pinaamalinding pagkaamali niya. Paano ko malalaman? Depensa niya sa sarili. Ang boses ay tumataas sa panik. Hindi naman ako ang nagpagawa. Akala ko ba plano lang natin ito? Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa katahimikan ng sala. Plano lang natin ito. Isang isang kataksilan. Ang misteryosong ngiti sa mukha ni Hiraya ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malami, mas makangas, at mas masakit. Isang realisasyon na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangauan niya ng kaniyang buhay, ay hindi lang isang duwag. Isa rin siyang kasabwat. Ang katahimikan na sumunod sa mga salitang binitawan ni Angelo ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Akala ko ba plano lang natin ito? Ang pangungusap ay nanatiling nakalutang sa hangin, isang multo na gawa sa tunog. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Hiraya. Nawala ang pagkalito. Nawala ang sakit. Ang pumalit dito ay isang bagay na mas malalim at mas nakakatakot. Isang malamig, kristal na kalinawan, na parabang ang lahat ng piraso ng isang masalimuot na palaisipan ay biglang nagkabit. Kabit. At ang nabuong larawan ay isang halimaw. At sa larawang iyon, kasama siya, si Angelo. Hindi na niya mabawi, ang sinabi niya. Para itong isang baso na nabitawan at nabasag sa sahig. Kahit pulutin mo ang bawat piraso, hindi na ito maibabalik sa dati. Walang sinabi si Hiraya. Tinalikuran lang siya nito at naglakad papunta sa kanilang kwarto. Ang bawat hakbang ay parang isang paghatol. Si Corazon ay ngumisi na parabang ang amin ng kanyang anak ay isang maliit na agreya lamang sa isang perpektong plano. Tinapik siya nito sa balikat. Hayaan mo na yang asawa mo. Iisip din yan. Sa huli, sa pamilya pa rin siya kakampi. Ngunit habang pinagmamasdan ni Angelo ang hanggan, o sana wala si Yaya, alam niyang mali ang kaniyang ina. Ang bitak na nilikha ng araw na ito ay hindi na kailanman maghihilom. Ang mga sumunod na araw sa tahanan ng Hiraya ay parang isang panaginip na naging bangungot. Ang bahay, na dati puno ng mga pangako, ay naging isang malamig na bilangguan. Nagsasalita sila, oo, ngunit tungkol lang sa mga bagay na walang kabuluhan. Anong gusto mong almusal? Papalabas ako. Naka-lock na ba ang pinto?
Ang mga salitang dati uugnay sa kanila ay naging mga pader na ngayon. Gabi, nahihiga siya sa tabi ni Hiraya, ngunit may 1,000 milyang distansya sa pagitan nila. Hindi na siya nito hinahawakan. Hindi na siya nito tinitingnan. At sa dilim, habang nakikinig siya sa kanya ng paghinga ng kaniyang asawa, pinabangabang siya ng isang isang uusap na sinubukan niyang ibaon sa imo ilang buwan, bago ang kasal. Nakaupo sila sa hapagkainan ng pamilya Reyes. Kakatapos lang nilang aprubahan ang huling disenyo na ginawa ni Hiraya. Si Angel ay masaya. Ipinapaita sa anyang ina ang mga kaiglender sa anyang dugle. Tingnan niyo, ma, ganda, di ba? Si Hiraya mismo ang gumawa ng lahat. Kinuha ni Corazon ang tablet. Tiningnan niya ito, hindi nang may paghanga, kundi nang may pagkalkula. Maganda nga, sabi nito, at magastos. Sulit naman po, ma. Dream house namin ito. Ibinaba ni Corazon ang tablet at tinitigan siya ng diretsyo sa mata. Ang mga matatamis niyang ngiti ay nawala. Angelo, anak, mahal mo ba talaga ang pamilyang ito? Opo naman, ma. Ano bang kasing tanong yan? Kung gayon, kailangan mong maging praktikal, sabi ni Corazon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may dakal. Si Hiraya, mayaman ang pamilya niyan. May sarili siyang karera. Ikaw, ano ang sayo? Isang maliit na posisyon sa kumpanya. Kailangan mong isipin ang kinabukasan mo, ang kinabukasan natin. Hindi ko po kayo maintindihan, ma. Simple lang, anak. Sabi ni Corazon, lumapit at inawakan ang kaniyang kamay. Ang hawak nito ay mahigpit. Ang lupa sa atin, ang pera sa kanila. Isang perpektong kombinasyon. Hayaan mo siyang gumastos. Hayaan mong ibuhos ng ama niya ang lahat ng pera nila sa pagpapatayo. Sa huli, atin pa rin ang lahat. Isang investment para sa'yo. Naramdaman ni Angelo ang banalangin ng kaniyang sikmura. Ma, hindi po yata tama yan. Mahal ko si Hiraya. At mahal din kita, anak, giit ni Corazon. Kaya ko ito ginagawa para sa'yo, para hindi ka maging alila ng asawa mo sa sarili ninyong pamamahay. Ito ang paraan para masigurong ikaw ang may hawak ng kapangyarihan. Sinubukan pa niyang tumutol, pero bawat argumento niya ay sinasalag ni Corazon ng emosyonal na manipulasyon. Pinipili mo na ba siya kaysa sa sarili mong ina? Wala ka bang utang na loob? Hanggang sa wala na siyang nagawa kundi ang tumango, habang kinuumbinsi ang sarili na marahil. Tama nga ang kanyang ina, na ito ay isang plano lamang para masigurado ang kanyang kinabukasan, at hindi naman siguro ito itutuloy ng kanyang ina. Ngayon, alam na niyang nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. Sinubukan niyang kausapin si Hiraya. Isang gabi habang aayos ito ng mga gamit, nilapitan niya ito. Mahal, panimula niya. Hindi ito lumingon. Ano? Malamig na tanong nito. Hindi mo naiintindihan si Mama. Gusto lang niya ng kasiguraduhan para sa akin. Doon ito, huminto at humarap sa kanya. Ang kaniyang mga mata ay walang emosyon. Kasiguraduhan sa pamamagitan ng pagnanakaw sa pangarap ko, Angel. Sa pamamagitan ng paggamit sa pagmamahal ko. Hindi sa ganun. Pwede ba, Hiraya, magparaya ka na lang muna? Para sa kapayapaan nating lahat. Magiging maayos din ang lahat. Isang tuyong tawa ang kumawala kay Hiraya. Kapayapaan. Ang kapayapaan na gusto mo ay katahimikan habang niloloko ako. Hindi yan kapayapaan, Angelo. Kaduwagan yan. Tinalikuran na naman siya nito. Awat sa kanya ay lumabangik lang sa kanya na parang lason.
Kinabukasan, tinawagan siya ng kanyang ina. Ano na? Hindi pa ba bumabalik sa katinuan niyang asawa mo? Maging lalaki ka, Angelo. Disiplinahin mo ang asawa mo. Ipakita mo kung sino ang masusunod. Napasabunot siya sa kaniyang buho. Nasa gitna siya ng dalawang uumpugang bato, at siya ang unting nadudurog. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pinagmasdan niya si Hiraya habang ito ay natutulog o nagtutulog, tulugan. Ang mukha nito ay payapa, ngunit alam niyang sa loob ay may isang digmaang nagaganap. Ang babaeng ito, na pinangakuan niya ng kaligayahan ay binigyan niya ng impyerno. Dahan, iniangat niya ang kanyang kamay. Ang manghahaplo siya ng buhok nito. Gusto niyang humingi ng tawad. Gusto niyang sabihing nagsisisi siya. Ngunit bago pa man lumampi ang kanyang mga daliri, biglang dumigan ang mga mata ni Hiraya. Nakatitig ito ng diretso sa kanya. Ang mga mata nito ay malinaw at matalin sa dilim. Walang bakas ng antok. Naghihintay lang pala ito. Pagkataos ay ibinuka nito ang kanyang bibig at nagtanong. Isang tanong na simple, ngunit may bigat na buong sa sinoob. Isang tanong na alam niyang matagal nang gustong itanong nito at alam niyang sisira sa kung anumang kapirasong naiiyak sa kanila. Kailan mo pa alam, Angel? Ang tanong ni Hiraya ay nanatiling nakabitin sa mabigat na hangin ng kanilang silid, tulugan. Kailan mo pa alam, Angel? Hindi ito isang tanong na humihingi ng sagot. Isa itong hatol. Nakita niya ang gulat at takot sa mga mata ni Angelo. Nagpanik ito. Naghahanap ng mga salita. Naghahabol ng mga kasinungalingan. Hindi ko alam ang sinasabi mong Hiraya. Ang plano, narinig ko lang yun kay Mama. Kamakailan lang. Bigla rin ako. Isang kasinungalingan. Alam ni Hiraya na kasinungalingan yon. Naramdaman niya iyon sa kaibuturan ng kaniyang kaluluwa. Ang paraan ng iwas nito ng tinig, ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Ngunit sa halip na makipagtalo, tumango na lang siya. Isang mabagal, walang emosyon na tango. Sige, sabi niya sa isang boses na kasing lamig ng sahig na marmol. Matulog na tayo. Mula ng gabing iyon, isang hindi nakikitang pader ang ganap na bumalot sa puso ni Hiraya. Nagpatuloy ang kanilang buhay sa isang huwad na normalidad. Ngumingiti siya kapag kailangan, tumatango kapag kinakausap. Ngunit ang kanyang mga mata ay blanco. Ang Hirayang minahal ni Angelo, ang Hirayang masayahin, puno ng pangarap, at mapagtiwala, ay wala na. Ang natitira ay isang anino, isang estrangherang gumagalaw sa loob ng sarili niyang bahay, nagmamasid, naghihintay. Isang hapon, habang aayos siya ng mga libro sa sala, nakita niya ang isang lumang photo-album mula sa kanilang honeymoon. Pinuplat niya ito, mga larawan ng 2 taong masaya, nakangiti sa ilalim ng araw sa Palawan. 2 taong hindi niya nakilala. Naalala mo ba to? Tanong niya kay Angelo na nagbabasa ng dyaryo sa sofa. Angat ito ng tingin at ngumiti nang makita ang litrato, isang ngiting desperadong naghahangad ng normalidad. O naman. Yung kinain natin yung seafood tapos hindi mo pala gusto. May kuha ako niyan sa phone mo, di ba? Yung nakasimangot ako. Pwedeng makita. Tanong ni Hiraya. Ang kanyang tono ay casual. Ngunit ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumilok na mas mabilis. Walang aalinlangan, iniabot ni Angelo ang kanyang telepono. O naman. Hanapin mo lang sa gallery. Kinuha ni Hiraya ang telepono. Ito ang unang pagkakataon na nahawakan niya ito mula nang magsimula ang lahat. Tumiretso siya sa gallery at nagkunwaring hinahanap ang litrato. Scroll siya, tumingin sa mga larawan nila.
Isa ay parang isang maliit na saksa sa kanyang dibdib. Pagkatapos, na parang nagkamali lang ng pindot, isinara niya ang gallery at napunta sa home screen. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa icon ng messages. Nakita mo na? Tanong ni Angelo. Sandali lang, medyo mabagal mag-load. Pagsisinungaling niya. Pinuksan niya ang messaging app. Ang unang nasa listahan ay ang pangalan na kinasusuklaman niya ngayon, Mama. Napansin niyang kakaunti na lang ang laman ng kanilang pag-uusap. Maraming binura, isang pulang bandila. Alam niya ang gagawin. Karamihan sa mga telepono ngayon ay may feature na ganoon. Nagpunta siya sa settings ng app at hinanap ang isang salita. Trash or recently deleted. At naroon nga. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang pinipindot ito. Isang listahan ng mga binurang mensahe ang lumitaw. Karamihan ay mga ordinaryong kumusta o kumain ka na ba? Pero habang scroll siya pabalik sa mga petsa bago ang kanilang kasal, may isang mensahe na halos nabahindo sa kanyang paghinga. From Mama. Date, 2 months before the wedding. Ang laman nito ay dalawang simpleng pangusa. Dalawang pangusa na bumasag sa bawat nakikilang relasyon ng kanyang puso at nagpapunay sa kanyang pinahamasan ng mga inaga. Nauto mo na ba siya? Pumayag na ba ang tatay niya na magpatayo sa lupa natin? Nauto mo na ba siya? Have you fooled her yet? Ang salitang naupo ay malinaw mo sa kanyang isipan na parang isang putok ng balik. Hindi lang ito isang plano. Isa itong panloloko, isang sadya, at kinakalkulang panloloko. At si Angelo, ang kanyang asawa, ang kanyang Angel, ay ang pangunahing tauhan. Naramdaman niyang nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang telepono sa kanyang kamay ay parang isang blok ng yelo. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang matatamis na ala, ang mga pangarap, ang pag-ibig, lahat ay naging isang malaking kasinungalingan. Gamit ang nanginginig na mga kamay, mabilis niyang pinindot ang screenshot. Agad niyang itinadala ang larawan sa kanyang sariling numero at mabilis na binura ang ebidensya ng pagpapadaya. Pinalik niya ang lahat sa dati, isinara ang app, at inilapag ang telepono sa tabi niya. Sakto namang pumasok si Angelo sa sala mula sa kusina, may dalang 2 baso ng juice. Nakangiti ito, ang parehong ngiti na ibinigay nito sa kanya sa kanilang kasal. Ang parehong ngiti, na ngayon ay parang isang maskara ng demonyo. Gutom ka na ba, mahal? Malambing na tanong nito. Ipinaas ni Hiraya ang kaniyang tingin mula sa sahi. Tinitigan niya ang lalaki sa kanyang harapan, ang lalaking pinanganak niyang maasama habang buhay. Pero, hindi na niya ito kilala. Ang bawat linya sa mukha nito, ang bawat kuba ng kanyang mga labi, ang bawat isa sa kanyang mga mata, lahat ay pag-aali ng isang iskanilo. Isang manloloko. Hindi siya sumagot. Dahan siyang tumayo, naglakad palayo rito, at umakyat sa kanilang silid. Narinig niya ang pagtawag ni Angelo sa kanyang pangalan, ngunit hindi siya lumingon. Pinuksan niya ang kanilang aparador. Kumuha siya ng isang duffel bag, at nagsimulang maglagay ng ilang damit. Sapat lang. Anong ginagawa mo? Narinig niya ang boses ni Angelo sa kanyang likuran, puno ng pagkalito. Hiraya, saan ka pupunta? Ikinalan niya ang zipper ng bag. Dahan siyang humarap dito. Ang kanyang mukha ay isang blankong kanva. Walang mababakas na anumang emosyon. Ang mga luha ay natuyo na. Ang galit ay naging yelo. Tinitigan niya ito ng diretsyo sa mga mata. At sa huling pagkakataon, nagsalita siya dito, hindi bilang asawa nito, kundi bilang isang taong ganap na niyang isinusuka. Uwi ako sa totoong tahanan. Ang
alis ni Hiraya sa tahanan ng Hiraya ay hindi isang pagtakas. Isa itong strategic retreat. Bawat kilometrong inilalayo niya sa bahay na yon ay isang hakbang palapit sa katarungan. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga mata ay natayo na. Ang nariya ay ang asin, na humaki at nagpaalala sa kanya kung bakit kailangan niyang lumaba. Kinabukasan, sa hangit na nabukwok sa kanyang silid, si Hiraya ay nasa tabi ng kanyang ama sa loob ng isang malami at tahimik na conference room sa opisina ng Valencia Corp. Sa kanilang harapan ay nakaupo si Attorney Robles, isang magagandang kaibigan at legal counsel ng pamilya. Ang kaniyang mukha ay seryoso, habang tinitingnan ang mga dokumentong inilaan ni Lino sa mesa. Ito ang patent para sa Buffett 8, sabi ni Lino, itinuturo ang unang folder. At ito naman, sabi niya, itinutulak ang pangalawang folder, ang mga kontrata, at resibo para sa 2 bilyong pisong materials at labo na ibinuhos natin sa bahay na yon. Pagkatapos ay bumaling si Lino kay Hiraya. Anak. Walang pag-aalinlangan. Inilabas ni Hiraya ang kanyang telepono. Inilagay niya ito sa gitna ng mesa at ipinakita ang larawan ng mensahe. Ang ebidensyang bumasag sa kanyang puso ay siya na ngayong magiging pinakamaibay niyang sandata. Nauto mo na ba siya? Pasa ni Attorney Robles ng malakas at pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya ng may habag. Hiraya, I'm so sorry. Umiling si Hiraya. Huwag po kayong alala, Attorney. Tapos na po akong umiyak. Oras na po para lumaban. Isang tingin ng paghanga ang gumuhit sa mukha ng abogado. Tumango siya. With this, sabi niya, itinuturo ang telepono, we don't just have a civil case. This proves intent to commit fraud, estafa. This is a criminal offense. Pinalangkas nila ang kanilang plano. Ang unang hakbang ay simple, ngunit makapangyarihan. Isang formal na cease and desist letter, isang babala, isang putok ng baril sa hangin bago magsimula ang tunay na digmaan. Ang sulat ay dumating sa tahanan ng Hiraya kinabukasan sa pamamagitan ng isang courier. Si Corazon ang tumanggap nito, iniisip na ito ay isa lamang ordinaryong koryo. Muli nang makita niya ang nagkahid ng law firm ni Attorney Robles, kumulo ang kanyang noo. Punitin niya ito ng walang iingat. Habang binabasa niya ang mga nilalaman, uling nagbago ang kanyang mukha. Ang pagiging kampante ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng inis, at sa huli ng isang madilim na galit. Walang hiya, sigaw niya. Ibinalibag ang papel sa mesa. Sino ang akala niya na matatakot niya ako sa mga abogado niya? Si Nestor, na nagbabasa ng diaryo, ay kinuha ang sulat. Habang binabasa niya ito, unti siyang namutla. Corazon, sinasabi dito na itigil daw natin ang pagbebenta ng bahay, na may nilalabag daw tayong patent, at pinagbibintangan nila tayo ng panloloko. Ang kasinungalingan, sagot ni Corazon. Ayo ang ari ng lupa. Ayo ang mas may karapatan dito. Ngunit sa ilalim ng kaniyang gali, may isang bagay na naghimulang tumubo. Ako. Ito ang unang pagkakataon na may lumaban sa kanya ng harara. Si Angelo, na nakarinig ng sigawan ay bumaba. Nang malaman niya ang tungkol sa sulat, isang alon ng panik ang bumalot sa kanya. Ito na nga ang sinasabi niya. Ang simpleng plano ay nagiging isang gulo. Alam niya ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang makausap si Hiraya. Kailangan niyang ayusin ito. Nagmaneho siya papunta sa bahay ng mga Valencia. Ang malaking gate na dating bukas, para sa kanya ay ngayon ay naasara. Doorbell siya. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi si Hiraya ang lumabas, kundi si Lino. Ang biyena niyang lalaki ay tumayo sa likod ng mga bakal na rehas. Ang kanyang mukha ay natigas na parang bato. Tito Lino, kailangan ko pong makausap si Hiraya,
Nagmamakaawang sabi ni Angelo. Magpapaliwanag po ako. Wala ka nang dapat ipaliwanag, Angelo, malamig na sagot ni Lino. Nagsalita na ang mga ginawa mo. Hindi po, tito. Mahal ko po si Hiraya. May mga bagay lang po na hindi ko kontrolado. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lino. Lumapit ito sa gate. Ang kaniyang mga mata ay natangin na naakikinig kay Angelo. Ibig. Tanong ni Lino. Ang kaniyang boses ay mahinahon, ngunit puno ng liga. Hayaan mong sabihin ko sa'yo kung ano ang ibig, bata. Ang ibig ay hindi panonood sa isang tabi habang dinudurog ang taong sinasabi mong mahal mo. Ang ibig ay paninindigan. Umakbang pa ito palapit. Ang kaniyang boses ay bumaba, na halos tabulong, ngunit bawat salita ay parang isang dago. Ang anak ko ay hindi laruan na pwede mong sirain at basta nalang iwanan. Pagkasabi niyon, tinalikuran na ni Lino si Angelo at pumasok sa loob ng bahay. Naiwan si Angelo sa labas ng gate, talunan at walang magawa, habang unting nauunawaan na hindi lang ang pagmamahal ni Hiraya ang nawala sa kanya, kundi pati na rin ang respeto ng isang taong tiningala niya. Sa loob ng tahanan ng Hiraya, si Corazon ay nagpabalik. Balik sa sala na parang isang tigling nakakulong sa hawla. Ang liga na sulat ay isang pader na hindi niya inaasahan. Ang kaniyang plano ay nasisira. Pero si Corazon ay hindi isang babaeng basta na lang sumusuko. Kung hindi niya makuha sa legal na paraan, mayroon pang ibang paraan. Kinuha niya ang kaniyang telepono at yan ang isang numero mula sa kaniyang listahan ng mga espesyal na kontak. Isang numero na matagal niyang hindi tinatawagan. Hello, sagot ng isang magaspang na boses sa kabilang linya. Plico, sabi ni Corazon. Ang kaniyang boses ay nagbago, naging malambing na may bayad ng panganib. Kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. May katahimikan sa kabilang linya. Magkano? Kung magkano, Rico, patuloy ni Corazon. Basta't kailangan ko ng isang sertipiko. Isang peking structural sakiti certificate. Kung si Corazon Reyes ay isang manlalaro ng ANS, ang kaniyang susunod na laro ay isang desperadong sugal. Hindi niya alam na ang kalaban niyang si Lino Valencia ay hindi lamang naglalaro ng ajedrez. Siya ang gumawa ng mismong chessboard. Si Rico, ang contractor na tinawagan ni Corazon, ay isang taong may reputasyon sa ilalim ng mundo ng konstruksyon. Kayang gumawa ng mga peking dokumento. Kayang magpalusot ng mga substandard na materials. Ang hindi alam ni Corazon, si Rico ay may malaking utang na loob kay Lino Valencia. Isang utang na loob na sisingilin ngayon. Isang peking sertipiko para sa isang bahay sa bayan ng Amihan. Anong ni Rico sa telepono? Habang sa kabilang linya, tahimik na nakikinig si Lino Valencia. Ang may-ari ay Valencia. Malaking problema yan, ma'am. Mahigpit yan. Kaya nga, sa'yo ako. Tumatawag, giit ni Corazon. Magkano? Sabihin mo lang ang presyo. Doblehin ko ang presyo, ma'am, at kailangan kong makita ang pera ng harapan. Sabi ni Rico. At para patunayang seryoso ka, kailangan kong i-record ang usapan natin. Proteksyon ko lang. Dahil sa desperasyon, pumayag si Corazon. Ang kaniyang asakiman ay mas malakas kaysa sa kaniyang iina. Nagkasundo silang magkita sa isang tagong coffee shop. Kinabukasan. Ang bawat salita, bawat kasunduan ay malinaw na nai-record. Ang bitag ay nakahain na. Samantala, si Angelo ay nasa sarili niyang impyerno. Ang mga salita ni Lino ay umalingaw sa kanyang isipan. Ang anak ko ay hindi laruan. Ang malamig na titig ni Hiraya ay sumusunog sa kanyang mga ala. Sa unahang pag-aataon sa kanyang buhay, napilitan siyang tumingin sa salamin
Akala din ng taong na ikita niya, isang duwag. Hindi na niya kaya ang katahimikan. Hindi na niya ayang maging anino ng kanyang ina. Kailangan niyang gawin ang tama, kahit huli na ang lahat. Nang gabing iyon, isang malakas na ulan ang bumuhos sa bayan ng amihan. Ang langit ay tila nakikidalamhati. Nagmaneho si Angelo, hindi papunta sa tahanan ng Hiraya, kundi papunta sa bahay ng mga Valencia. Sa pagkakataong ito, wala siyang pakialam kung haharangin siya ni Lino. Hindi siya aalis hangga hindi niya nakakausap si Hiraya. Nag-doorbell siya paulit habang binabasa ng ulan. Sa wakas, bumukas ang pinto. Si Hiraya ang nasa likod nito. Ang kaniyang buhok ay basa. Ang kaniyang damit ay basang pasa. Ngunit hindi niya iyon alintana. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng sinaktan niya. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa lamig at pagsisisi. Patawarin mo. Ako. Initigan lang siya ni Hiraya. Ang mukha ay hindi mababasa. Alam kong huli na, pagpapatuloy niya. Ang mga luha ay umahal na sa ulan sa kanyang mukha. Alam kong wala akong kuwenta. Naging duwag ako. Natakot ako kay Mama. Natakot akong mawala ang lahat ng mayroon ako. Pero sa takot ko, nawala ka. Ikaw ang pinakamahalaga sa lahat at nawala ka sa akin. Lumuhod siya sa basang semento sa harap niya, 1 kilos ng sukdulang pagsuko. Pakiusap, Hiraya. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Itatama ko ang lahat. Lalabanan ko si Mama. Ibabalik ko sa'yo ang bahay. Ibabalik ko sa'yo ang lahat. Pakiusap. Umalik ka na sa akin. Ang eksena ay parang kinuha sa isang pelikula, isang lalaking nagmamakaawa sa ilalim ng ulan, isang babaeng nakatayo sa may pintuan, hawak ang kapangyarihang magpatawad o magparusa. Pinagbasta ni Hiraya ang lalaking na alun sa kanyang harapan. Ang lalaking minahan niya ng higit pa sa kanyang buhay. Nakita niya ang pagsisisi sa mga mata nito. Nakita niya ang sakit. At sa isang sandali, naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pagmamahal. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang lahat. Ang kasinungalingan, ang panluloko, ang mensahe, nauto mo na ba siya? Ang pagmamahal ay naroon pa, marahil. Ngunit ito ay isang pagmamahal na may lason, isang pagmamahal na nasira at dinurog hanggang sa hindi na ito makilala. Dahan siyang umiling. Tumayo ka diyan, Angelo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit pinal. Nabasa ka na. Hindi ako aalis dito hangga hindi mo ako pinapatawad. Hindi mo naiintindihan. Hindi mo naiintindihan, sabi ni Hiraya. Isang bukil ng luha ang pumapa mula sa anyang kaiba sa unang dahil ito ay mainit. Maaring balang araw mapapatawad kita. Pero ang tiwala, Angelo, ay parang isang salamin. Kapag nabasag, kahit anong gawin mong pagdikit, makikita mo pa rin ang mga lamat. Ang pagmamahal na pinatay mo ay hindi na ailanman mabubuhay pa, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos tumulo. Pagkasabi niyon, nagsimula siyang isara ang pinto. Hiraya, hindi, pakiusap, sigaw ni Angelo. Ngunit huli na ang lahat. Ang pinto ay sumarado nang may marahang kalabog na siyang nagsilbing tudok sa kanilang kuwento. Naiwan si Angelo na nakaluhod sa labas, basa sa ulan, sumisigaw sa isang pintong hindi na muling magbubukas para sa kanya. Sa loob, nakasandal si Hiraya sa pinto. Ang kanyang likod ay dumubulas, pababa, hanggang sa maupo siya sa sahig. Tahimik siyang umiyak. Hindi para kay Angelo. Hindi para sa kanilang nawalang pag-ibig. Kundi para sa sarili niya. Para sa huling pagkakataon
Iniyakan niya ang Hirayang minsan ay naniwala sa isang kasinungalingan. Sa gitna ng kaniyang pagluha, biglang ang kaniyang telepono. Si Ate Marie Robles. Pinunasan niya ang kaniyang mga luha at sinagot ito. Kielo. May hawak na tayong alas, Hiraya. Sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay puno ng tagumpay. Nasa atin na ang lahat ng kailangan natin. Oras na para tapusin ang laban. Ang conference room sa opisina ni Attorney Robles ay malamig at walang kaluluwa. Ang tanging palamuti ay ang mga makakapal na libro ng batas na nakahanay sa mga estante, mga tahimik na saksi sa maraming laban na nangyari sa loob ng mga pader na yon. Sa gitna ng silid ay isang mahabang mesa na gawa sa dartwood na nagsisilbing entablado para sa huling akto ng kanilang dula. Sa isang panig ay nakaupo si Hiraya. Sa kanyang tabi ay ang kanyang ama, Quirino, at Attorney Robles. Si Hiraya ay nakasuot ng isang simpleng itim na blazer. Walang bahay ng luha sa kanyang mga mata. Ang naroon lang ay isang matigas at hindi matinag na determinasyon. Si Lino ay kalmado. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan. Sa kabilang panig, ang pamilya Reyes. Si Corazon ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pag-uunwaring kumpiyansa. Ngunit ang maliing pagkuyong niya sa kanyang mamahaling bag ay nagpapaitan ng kanyang aba. Si Nestor ay nasa tabi niya, halatang hindi komportable. At si Angelo. Si Angelo ay nakaupo, nang bahagyang malayo sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakapao sa ibabaw ng mesa, hindi magawang tumingin sa direksyon ni Hiraya. Magandang umaga, panimula ni Attorney Robles. Ang kanyang boses ay formal at pumupuno sa katahimikan. Salamat sa pagdating ninyo. Ang layunin ng pagpupulong na ito ay upang magkaroon ng isang malinaw at pinal na resolusyon sa isyu ng arian, sa bayan ng Amihan. Walang isyu, agad na sabat ni Corazon. Ang kaniyang boses ay matalas. Ang lupa ay amin. Ang kaso ay sarado. Ngumiti si Attorney Robles, hindi umaabot sa aniyang mga mata. Sa katunayan, Mrs. Reyes, ngayon pa lang ito magbubukas. Kinuha ng abogado ang unang folder. Unahin natin ang isyu ng patent. Gaya ng ipinapaalam namin sa aming naunang sulat, ang istruktura ay ginamitan ng bulk ritualo, isang patented material. Narito ang mga legal na dokumento, sabi niya, inilalapag ang mga papel sa gitna ng mesa. Walang bentahan o anumang transaksyon na maaaring maganap ng walang pahintulot mula sa Valencia Court. Nakita ni Hiraya ang pagngimi ni Corazon. Maaari kaming kumuha ng sarili naming inhinyero para suriin yan. Sige lang po, kalmadong sagot ni Lino, nagsalita sa unang pagkakataon. Pero habang ginagawa niyo yan, baka gusto niyong pakinggan ang susunod na ebidensya. Kinuha ni Attorney Robles ang isang maliit na digital voice recorder. Noong isang araw, isang kontraktor na nagnyangalang Rico ang inalok ninyo ng malaking halaga kapalit ng isang peking structural sakiti certificate. Ama po ba, Mrs. Reyes? Ang mukha ni Corazon ay biglang namutla. Ang kulay ay tila hinigop mula rito. Napatingin siya kay Nestor, pagkatapos ay kay Angelo, na parabang naghahanap ng saklolo. Hindi ko alam ang sinasabi niyo. Pinindot ni Attorney Robles ang play button. Ang boses ni Corazon, malinaw at hindi maikakaila, ay umalingaw sa silid. Magkano? Kung magkano, Rico? Paskat, kailangan ko ng isang sertipiko. Isang peking structural sakiti certificate. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa silid. Si Nestor ay napahawak sa aniyang bibig. Si Corazon ay nakasandal sa aniyang upuan. Ang aniyang bibig ay bahagyang naabukas sa pagkabigla.
Ang kanyang maskara ng kumpiyansa ay tuluyan na nabasag. Ang pagtatangkang gumawa ng peking pampublikong dokumento ay isang seryosong krimen. Mrs. Reyes, mahinahong sabi ni Attorney Robles. Maaari kayong makulong dahil dito. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Corazon. Ngunit bago pa siya makabawi, dumating na ang huling dagok, ang pinakamatindi sa lahat. Dahang tumayo si Hiraya. Hindi niya tiningnan si Corazon. Ang kaniyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Angelo, sabi niya. Ang kaniyang boses ay manata. Sa wakas, angat ng tingin si Angelo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Inilabas ni Hiraya ang kaniyang telepono at inilagay ito sa gitna ng mesa, katabi ng mga legal na dokumento at voice recorder. Ipinakita niya ang larawan ng mensahe. Pinasa ito ni Attorney Robles para sa kapakanan ng lahat. Nauto mo na ba siya? Pumayag na ba ang tatay niya na magpatayo sa lupa natin? Pagkatapos basahin, tumingin si Hiraya kay Angelo. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagdakakil, lahat ng pangarap na nawasa ay nasa kanyang boses nang magsalita siya. Ito ba ang pagmamahal na ipinangako mo sa akin, Angel? Ang tanong ay parang isang punya na direktang tumusok sa puso ni Angelo. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Walang depensa. Walang kasinungalingan. Dahan lang siyang limuko. Ipinatong ang kanyang mga siko sa mesa at isinumsum ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang mga bangian ay nagsimulang manginig. Isang tahimik, wasak na iyak. Iyon, ang sandaling gumuho ang lahat. Para ay Corazon Reyes, ang kanyang paningin arrogante, ang kanyang gali, ang kanyang kasakiman, lahat ay nawala. Ang nakita niya ay ang kanyang ang kanyang iisang na durog, at talunan, at alam niyang siya, ang sarili niyang ina, ang may gawa nito. Ama na, bulong ni Corazon. Ang boses ay basag. Ama na. Suko na ako. Umupo si Hiraya. Ang laban ay tapos na. Nanalo siya, ngunit wala siyang naramdamang kagalakan. Ang naroon lang ay isang malungkot na paglaya. Muling nagsalita si Attorney Robles. Ang kanyang boses ay nagbabalik sa lahat sa kasalukuyan. Dahil sa mga ebidensyang ito, sabi niya, mayroon kayong dalawang pagpipilian. Inilatag niya ang dalawang dokumento sa harap ng pamilya Reyes. Ang una ay isang kasunduan kung saan isasalin ninyo ang deed of usufruct o ang karapatang gamitin ng lupa kay Hiraya Valencia habang buhay. Bilang kapalit, hindi namin itutuloy ang mga kasong kriminal para sa attempted fraud at falsification of documents. Hindi na kayo muling lalapit o makikipag-ugnayan kay Hiraya sa anumang paraan. At ang pangalawa, nanginginig na tanong ni Nestor. Ang pangalawa, sabi ni Attorney Robles, ay magkita na lang tayo sa korte. Walang aalinlangan, walang pagpipilian. Kinuha ni Corazon ang boten. Ang kanyang mga kamay, na minsan ay puno ng kapangyarihan, at pagmamanipula ay nanginginig na ngayon, habang nilalanda ang kanyang pagkatalo. Ang boten, sa nanginginig na kamay ni Corazon, ay parang mas mabigat kaysa sa isang blok ng bakal. Bawat leta, ang kanyang pangalan, na isinulat niya sa dokumento ay tila isinulat gamit ang kanyang sariling dugo, ang dugo ng kanyang kayabangan, ng kanyang plano, ng kanyang kapangyarihan. Nang matapos siya, hindi niya basta lang inilapag ang boten. Ibinansa niya ito sa mesa na may kasamang tunog, ang huling ibla ng kanyang bagsway. Tumingin siya kay Hiraya. Isang titig na puno ng galit, ngunit walang kapangyarihan. Ito ay ang titig ng isang reyna na natanggalan ng korona, na pilitang yumukod sa harap ng taong minsan niyang tinapakan. Sunod na pumirma si Nestor, walang salita,
walang drama. Ang kanyang mga kamay ay naniis na parabang gusto na lang niyang matapos ang lahat. Sa isang iglap, siya ay naging isang matandang lalaki na biglang kinulubot ng 10 taon. At sa huli, si Angelo. Dahan niyang kinuha ang ballpen. Bago niya ito itapat sa papel, angat siya ng tingin kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang huling ng tanong, isang tahimik na pagsusumamo na sana ay mayroon bang naiiyak kay isang biraso pag-asa. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Hiraya ay hindi galit, hindi awa, kundi isang kalmadong kawalan, isang pagtanggap na tapos na ang lahat. Yumuko si Angelo at nilagdaan ng papel. Ang bawat kurba ng kanyang pirma ay isang paalam. Paalam sa anilang mga pangarap. Paalam sa anilang pagsasama. Nang matapos ang lahat, at habang inaayos ni Atty. Robles ang mga dokumento, tumayo si Angelo. Lumapit siya kay Hiraya. Hiraya, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pagulong. Pakiusap. Usap tayo, kahit 5 minuto lang. Tumingin si Hiraya sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, nakita niya, hindi ang manloloko, kundi ang lalaking minsan niyang minahal, ang lalaking nawala sa kadwagan. Dahan siyang umiling. Hindi na niya kailangan ang mga paliwanag. Hindi na niya kailangan ng mga pangako. Ang kailangan niya ay kapayapaan. Mula sa kanyang bag, inilabas niya ang isang long brown envelope. Iniabot niya ito kay Angelo. Nagtataka itong kinuha at binuksan. Sa loob ay ang mga papeles ng kanilang annulment. Nakapirma na siya. Tumingin si Angelo mula sa mga papel patungo kay Hiraya. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng dala na pagkasira. Hiraya, hindi. Para sa kapayapaan nating dalawa, mahinang sabi ni Hiraya. Hindi ito isang parusa. Isa itong regalo. Ang regalo ng kalayaan mula sa isang nakalalasong nakaraan. Tumayo na rin si Hiraya. Nilapitan siya ng kanyang ama at marahang itinatong ang kamay nito sa kanyang balia. Naglakad sila palabas ng conference room, hindi na lumingon pa. Iniwan nila sa loob ang wasak na pamilya Reyes, si Corazon na nakatitig sa kawalan, si Nestor na nakayuko sa kahihiyan, at si Angelo na hawak ang mga papel ng kanilang paghihiwalay na parang isang sertipiko ng kamatayan. Isang buwan ang lumipas. Ang araw ay maliwanag sa bayan ng Amihan. Ang hangin ay sariwa. Si Hiraya ay nakatayo sa tapat ng gate ng bahay na minsan niyang tinawag na tahanan ng Hiraya. Ang bahay ay tahimik at walang buhay, isang magandang monumento ng isang sirang pangarap. Ngunit habang tinitingnan niya ito, wala na siyang naramdamang sakit. Wala nang galit. Ang naroon na lang ay isang pakiramdam ng gaan. Kinuha niya mula sa kanyang sasakyan ang isang malaking saying na gawa sa kahoy. Ang mga letra ay malinaw at matapang na nakasulat, "For sale." Naglakad siya papunta sa damuhan sa harap ng bahay. Gamit ang isang maliit na martilyo, maingat niyang ibinaon ang karatula sa lupa. Bawat pupok ng martilyo ay isang deklarasyon. Hindi na siya bilanggo ng lugar na ito. Hindi na siya bilanggo ng nakaraan. Nang matapos siya, umakbang siya patas at tiningnan ng kanyang ginawa. Ang bahay. Ang karatula. Ito na ang tunay na tingman ng kanyang kalayaan. Lumipas ang mga buwan. Ang ulan ay napalitan ng malamig na simoy ng Disyembre at ang bayan ng Amihan ay naghahanda na para sa Kapaskuhan. Ngunit para kay Hiraya, ang tunay na bagong simula ay dumating sa isang ordinaryong Martes ng umaga. Sa loob ng isang bangko, sa harap ng isang abogadong kumakatawan sa bagong may-ari, tinanggap ni Hiraya ang isang manager's check. Ang halaga na nakasulat dito ay sapat na para bumili ng isa pang bahay. Ngunit habang tinititigan niya ang mga numero, hindi pera ang kanyang nakita.
Nakita niya ang kaniyang kalayaan. Isang maliit, totoong ngiti ang sumiyay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi niya naibigay sa loob ng napakatagal na panahon. Hindi ito ngiti ng tagumpay o ng paghihiganti. Ito ay ngiti ng isang taong sa wakas ay nakahinga ng maluwag matapos ang isang mabigat na pasanin. Ang tahanan ng Hiraya, ang monumento ng kaniyang nasirang pangarap, ay isa na lamang ana-ana. Ang timbo sa abanat ang iyon ng kaniyang buhay ay formal ng isinara. Sa halip na maghanap ng bagong bahay, ginawa ni Hiraya ang isang bagay na para lamang sa kanya. Sa isang maliit na commercial space sa sentro ng bayan, isang lugar na may malalaking bintanang salamin na hinahayaang pumasok ang sikat ng araw, itinayo niya ang sarili niyang mundo. Ang karatula sa labas ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Hiraya Designs. Sa loob, amoy bagong pintura at sariwang kape. Walang bakas ng nakaraan. Ang mga pader ay puti at malinis. Ang kaniyang drawing ido ay naapuwesto sa gitna, naliligo sa liwanag ng araw. Sa isang sulok ay may 2 komportabling upuan para sa mga kliyente. Ito ay maliit, kumpara sa dating mansyon, ngunit bawat sulok nito ay sumisigaw ng kaniyang pangalan. Ito ay kanya. Isang hapon, habang inaayos niya ang kaniyang sport at technical terms, naramdaman niyang bumalik ang isang pamilyar na kanalaan, ang pakiramdam ng paglikha, ang excitement sa pagbuhit ng mga linya na magiging isang tahanan. Habang nagtatrabaho, hindi niya namalayang humuhuni na pala siya. Isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng halos 1 taon. Isang kampana, ang tumunog, udyat na may pumasok. Isang asawang nasa mid, for serious ang naangiting bumangay sa kanya. Good afternoon. Are you Architect Valencia? Tanong ng babae. Yes, I am. Please come in, sagot ni Hiraya. Ang kanyang boses ay profesional at mainit. Nakita namin ang dati mong proyekto. Yung bahay sa may bungad ng bayan, sabi ng lalaki. Nabenta na raw, pero grab ang ganda ng disenyo. Mayroon kang isang espesyal na mata para sa espasyo at liwanag. Iyon ang gusto namin, hindi lang isang bahay, isang tahanan na may kaluluwa. Para siyang niyakap ng mga salitang iyon. Ang proyekto, na dulot sa kanya ng pinakamalaking sakit, ay siya pa rin nagbukas ng bagong pinto para sa kanya. Ngumiti siya. I would be honored to help you build your home. Matapos ang isang mabungang uusap, umalis ang asawa na may pangakong babalik, dala ang titulo ng kanilang lupa. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng kanyang maliit na opisina. Ang kanyang puso ay puno ng nasasalala. Maya, waso ang kanyang ama. Si Lino, may dalang 2 tasa ng kape mula sa paborito nilang coffee shop. Iniibo ni Lino ang kanyang paningin sa paligid. Isang ngiti ng pagmamalaki, ang mababakas sa kanyang mukha. Alam mo anak, sabi niya, iniabot ang 1 tasa kay Hiraya. Ang lugar na ito, mas kamukha mo, naintindihan ni Hiraya ang ibig sabihin nito. Hindi England. Hindi magarbo. Ngunit totoo. Puno ng liwanag. Puno ng potensyal. Salamat pa sa lahat, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang naninilig. Wala yon, sagot ni Lino. Tungkulin kong protektahan ang pinakamahalaga kong proyekto. At tinuro siya nito. Nagtawanan sila, isang tawang magaan at malaya. Gabi, na nang magpasya siyang umuwi. Habang ikinasara niya ang kanyang opisina, may napansin siyang isang puting sobre na isinuksok sa ilalim ng pinto. Walang pangalan, walang address. Kinabahan siya ng bahagya, ngunit kinuha niya ito. Dahan niyang pinunit ang sobre. Sa loob, may isang piraso ng nakatuping papel. Pinuksan niya ito. Walang sulat. Walang paliwanag.
Isang salita lang ang nakasulat sa gitna sa isang pamilyar na sulat, kamay. Patawad. Hindi na niya kailangang hulaan kung kanina ito galing. Uminga siya ng malalim. Ang hangin ng gabi ay nalanik sa kanyang pisngi. Tinitigan niya ang salita. Patawad. Hindi siya nagalit. Hindi siya nahiyak. Dahan niyang itinupi ang papel at ibinalik sa sobre. Itinago niya ito sa kanyang bag sa isang bulsang hindi niya madalas buksan. Ang sobre ay nanatili sa bulsa ng kanyang bag sa loob ng 1 linggo. Hindi niya ito tiningnan muli. Hindi na kailangan. Ang salitang patawad ay hindi isang tanong na nangangailangan ng sagot. Isa itong tudok. Isang amin mula sa nakaraan na tinanggap niya, hindi para sa kapakanan ni Angelo, kundi para sa sarili niyang kapayapaan. Isang Sabado ng umaga, nagmaneho si Hiraya palabas ng bayan. Iniwan niya ang pamilyar na mga kalye at tinahak ang 100 ng liko, na umaakyat sa isang burol na nakaharap sa dagat. Ang hangin dito ay mas maalat. Ang tunog ng mga alon ay isang banayad na ubong sa di kalayuan. Ipinat niya ang kanyang sasakyan sa gilid ng daan at naglakad patungo sa isang baantinglo. Walang nakatayo rito, kundi ilang puno ng niyog at matataas na damo na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dito, sa tuktok ng burol, tanaw niya ang buong karagatan, isang malawak, walang katapusang aso na kumikinang sa ilalim ng araw. Umupo siya sa damuhan. Inilabas ang isang kermos ng mainit na kape at isang sketchbook. Huminga siya ng malalim. Ito ang kanyang bagong ritual. Ang kaniyang santuaryo. Pinuklat niya ang sketchbook sa isang blankong pahina. Ngunit sa halik na gumuhi, itiniki muna niya ang kanyang mga mata. Nakinig siya sa hangin, sa mga alon, sa tibok ng sarili niyang puso. Ang sakit ay hindi pa rin tuluyang nawawala. May mga gabing nagigising pa rin siya mula sa isang masamang panaginip. May mga pagkakataong kapag nakakakita siya ng isang masayang asawa, may isang maliit na kirot pa rin siyang nararamdaman. Ang paghilom, natutunan niya, ay hindi isang tuwid na linya. Ito ay parang mga alon, may mga araw na kalmado, may mga araw na maalon. Ngunit ang pagkakaiba ngayon ay hindi na siya natatakot malunod. Inampot niya ang kanyang lapis. At sa unahang pag-aataon, sa loob ng maraming buwan, nagsimula siyang magdisenyo ng isang bahay para sa kanyang sarili. Ang mga guhit na lumalabas sa kanyang mga daliri ay iba na. Wala na ang Englanding sala o ang malalawak na pasilyo. Ang kanyang iginuit ay isang bahay na maliit, simple, at bukas. Isang bahay na halos gawa sa salamin para ang dagat, at ang langit ay laging parte ng loob. Isang silid, tulugan lang. Isang maliit na studio kung saan maari siyang magtrabaho habang pinapanood ang paglubog ng araw. Isang malawak na balkonahe kung saan maari siyang magkape tuwing umaga. Hindi ito isang bahay na itinayo para sa isang pamilya. Hindi ito isang bahay na itinayo para sa hinaharap. Ito ay isang bahay na itinayo para sa kasalukuyan. Para sa kanya. Habang iginuguit niya ang huling niya ng bubong, isang ngiti ang muling sumiyay sa kanyang mga labi. Naalala niya ang kahulugan ng kanyang pangalan, Hiraya manaway. Naway matupad ang iyong mga pangarap. Sa buong buhay niya, akala niya ang pangarap na yon ay isang perpektong pamilya sa loob ng isang perpektong bahay. Iyon pala, nagkamali siya. Ang tunay na pangarap, ang tunay na hiraya, ay hindi isang lugar o isang tao. Ito ay isang pakiramdam. Ang pakiramdam ng pagiging buo isa. Ang pakiramdam ng pagiging sapat. Iniyapag niya ang kanyang lapis at tiningnan ang kanyang disenyo. Pagkatapos, ay iinas niya ang kanyang tingin sa malawak
nakaragatan sa kanyang harapan. Ang araw ay mataas at mainit, at ang hangin ay may dalang pangako ng isang bagong simula. Hindi na siya si Hiraya Valencia, na asawa ni Angelo Reyes. Hindi na siya ang biktima ng kasakiman ng pamilya Reyes. Siya si Hiraya, isang arkitekto, isang anak, isang babaeng nasaktan, ngunit natutong bumangon. Isang babaeng nawasak, ngunit natutong buuin muli ang kanyang sarili, mas matinay at mas maganda kaysa dati. Isingalan niya ang kanyang sketchbook. Tumayo siya at pinagpalan ang kanyang sarili. Uminga siya ng malalim, nilanghap ang alat ng dagat, at ang init ng araw. Ito ang aking tahanan, bulong niya sa hangin, hindi tumutukoy sa lubang inatayuan niya o sa bahay na kanyang iginuwi. Ako ang aking tahanan. At sa unang pagkakataon, naniwala siya rito. At sa paglubog ng araw sa karagatan, sa harap ng isang bagong simula, dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ni Hiraya. Mga minamahal kong tagapakinig, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, sa bawat pagbangon, at sa bawat munting tagumpay ni Hiraya. Habang ikinusulat ko ang kanyang komento, hindi ko maiwasang maramdaman ang kanyang sakit, ang kanyang pagkalito, at sa huli, ang kanyang matamis na panaya. Naging buhay si Hiraya sa aking isipan, at umaasa akong naging buhay din siya sa inyong mga puso. Ang kanyang paglalabay ay isang paalala para sa ating lahat, na ang tunay na tahanan ay hindi isang istruktura na gawa sa bato at simento, kundi ang kapayapaan at pagpapahalaga na matatagpuan natin sa loob ng ating mga sarili. Ito rin ay isang kwento tungkol sa pagpapatawad, hindi para sa iba, kundi para sa sarili nating paghilom at pagpapatuloy sa buhay. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong boses. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kwento? Anong aral ang tumatak sa inyong puso at isipan? Ang inyong mga salita ay napakahalaga at nagbibigay inspirasyon sa akin na magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong tulad nito. Hinihintay ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa muli, nating pagkikita sa panibagong aklat ng buhay.